How was the party? Ani Norberto, habang kausap siya sa phone. Okay lang dad, pinilit niyang pasiglahin ang boses. Good, well tumawag lang naman ako, para i-inform ka na bukas na ang umpisa ng training mo. You will have to report tomorrow sa Vials Group of Companies, sa 16th floor ka daw aantayan ng magte-train sa'yo. Tomorrow na agad dad, at bakit naman doon pa sa Vials Group of Companies? Nagtatakang tanong niya. Of course naman anak, magagaling ang mga tauhan nila Panyero. I'm sure malaking tulong yan sa pagmamanage mo ng business natin. Okay, buntong hininga niya. Should I wear a casual attire? Anything would do anak, just make sure that you will look presentable and formal, and of course I know that you are beautiful already. Napatawa siya sa sinabi nito. Niece dad, you are really my hero. Hamalakhak ito sa kabilang linya. O paano I should go, may ka-meeting ako before lunch, and I need to prepare my things. I will call you later. Bye for now and always take care okay? Yes daddy, bye. Take good care too. Iyon lang at binaba na niya ulit ang phone. Humiga siya ulit sa kama. Hinihila pa siya ng antok. At bukod doon ay parang bogbog sarado na naman ang kanyang katawan. Halos magdamag na naman siyang nilambing ni Leo. Na tila wala itong kapaguran, at sabik na sabik sa kanya. Habang nagkakasayahan sa party, sila naman ay nagpapasaya din sa isa't isa. Para silang mga uhaw na uhaw sa bagay na iyon, na wala silang kasawan. Sinulit nila ang ilang linggong pagkakawalay. Halos mag-uumaga na nang tuluyang makatulog si Leo, na pinapakiramdaman lang niya. At nang matanyang mahimbing na ito, ay saka siya nagbihis at umalis doon. Kahit nakabilin-bilinan nitong wag siyang aalis, at mag-uusap pa daw sila. Wala na siyang mukhang ihaharap pa dito. Pagkatapos ng paglalayas niya, heto at isang halik lang nito bumigay na naman agad siya. Nang hindi pa naayos ang problema sa pagitan nilang dalawa. Hindi naman siya papayag basta na lang, na maging pangalawang priority lang nito. Habang nasa elevator, ay nagdadalawang isip siya, kung tutuloy o hindi. Isang palapag na lang, at mararating na niya ang patutunguhan. Kinakabahan siya, hindi naman siguro dito nag-upisina si Leo. Wala siyang alam sa araw-araw na aktibidades nito, kapag nandito ito sa Maynila. Kaya wala siyang ideya, kung saan sa mga negosyo ng mga ito nag-upisina. Nang bumukas ang elevator, ay napilitan siyang lumabas. Nagpalinga-linga siya sa paligid. Maluwag ang lugar na napakaaliwalas. May sala set sa gitna ng bulwagan, at malaking flat TV. At katabi niyon ay ang silid na gawa sa salamin. Malamang doon ginaganap ang mga importanteng pagpupulong. Lumakad siya, at nilapitan ang gwardiyang nakatayo sa may di kalayuan. Excuse me, I'm looking for Ma'am Eden Suarez. Bati niya dito. Ah, si Ma'am Eden po. Ano po ang sadya niyo sa kanya ma'am? May appointment po ba kayo sa floor na ito? Magalang naman nitong sagot, nang umiti pa ng todo. Yes, pakisabi it's Lindsay Reyes, at tipid siyang umiti dito. Ang mga lalaki nga naman talaga sa ngayon. Kapag maganda ang kausap, ay akala mo mga santo sa sobrang bait. Right away ma'am. Ireradyo ko po sa isa kong kasamahan. Inilibot pa niya ang paningin. May mga mamahaling painting na nakasabit sa wall, fully carpeted ang pinakasala. Wala siyang gaanong nakikitang mga cubicle. At bukod tangi ang nag-iisang malaking silid, na nasa malapit sa terrace ng floor na iyon. Ma'am, okay na po. Pasok na po kayo sa pinto na yon. Magalang na sabi ng gwardiya. Kaya bumalik ulit ang tingin niya dito. Itinuturo nito ang nakabukod na silid. Pagkatapos magpasalamat dito, ay tinalikuran na niya ito, at naglakad papunta doon. Kumatok siya ng 3 beses. Come in, anang boses babae na galing sa loob. Ipinihit niya ang seradura, at bumukas iyon. Nabungaran niya ang isang may edad ng babae, na nakaupo sa isang sofa. Kagalang-galang itong tingnan, habang nakangiti sa kanya. Good morning ma'am, I am Eden Suarez. Pagpapakilala nito, na ilinahad ang isang kamay sa kanya. Hello good morning, I am pleased meet you ma'am Eden. Magiliw niyang bati din dito. As been said ma'am, I was supposed to be your trainer.
But since this is my last day for an indefinite leave, I have to turn over you on other person. But don't worry, he is much more capable than me. Anito na lumakad papunta sa isa pang pinto, na gawa sa salamin. Isa pa palang kwarto iyon na gawa sa salamin. Pero tinted, kaya hindi mo makita ang nasa loob. Pumasok ito doon. Come in ma'am, baling nito sa kanya. At ubili siyang pumasok doon. Siya po ang mag-training sa inyo. Good morning Sir Leo Viles. Anito na kinuha ang atensyon ng lalaking nakaupo sa likod ng malaking mesa, at nakatanghod sa laptop nito. Tumingin ito sa kanila, at sa nanlalaking mata ni Lindsay, ay nagtama ang kanilang paningin. Nagulat siya na halos mapanganga ang mga labi dito. Walang iba kundi ang kanyang asawa, na tinakasan na naman niya kahapon. Samantalang tila amusement naman ang sumungaw sa mukha ng binata. Bahagyang tumaas ang isang sulok ng bibig nito. You may leave us now, Mrs. Suarez. Be sure to lock the door when you leave. Bumaling si Leo sa ginang. Okay sir, sagot naman nito na agad umalis, para makalabas ng silid na iyon. Na-stress na siya masyado rito. Siguro iyon ang dahilan, ba't bigla siyang inatake ng masamang pakiramdam. Lalagpasan na sana niya ang dalawa, nang biglang magsalita ang babae. Ma'am ako po ang mag-assist sa inyo today. Ako po pala si Mary Grace. Magalang nitong sabi. Saglit niya itong tiningnan. I'm sorry, pwedeng bukas na lang tayo mag-start. Biglang sumama ang pakiramdam ko. Paghingi niya ng paumanhin, tumingin agad ito kay Leo. Na para bang doon kukuha ng isasagot. Ihahatid na kita, may pinal sa boses, na sa halip ay sagot naman ni Leo. At tumalikod papunta sa opisina nita. Na sinamantala naman niya, at nagmamadaling tinungo ang papasaradong elevator. Bago iyon sumara ay nakita pa niya ang papalabas pa lang sa opisina nito na si Leo, nagpalingalinga na tila may hinahanap. Napasandal siya sa dingding, at nasa po ang ulo. Pati iyon sumasakit, kasalanan ta ni Leo. Paninisi niya, kakalagpas lang niya sa exit, nang tawagin siya ng gwardya. Ngunit sa halip na bumalik, ay nagmadali pa siya, napansin niyang may hawak itong radio, habang may tila kinakausap. Pinapara niya agad ang taxi na agad nakita. Maswerte at walang laman iyon. Kaya sumakay siya agad, at nagpahatid sa kanyang kondo. Pagkadating, ay binagsak niya agad ang sarili sa malambot na kama. Ilang oras pa lang siya sa Viles Group of Companies, ay tila naubos na lahat ng lakas niya sa katawan. Dapat hindi na lang siya nagpunta doon, kung alam lang niya na ganito ang mangyayari. Sumama pa tuloy ang pakiramdam niya. Ipinikit niya ng mariin ang mata, at tila sanggol na namaluktot. Kailangan niyang umidlip muna para mawala itong hilo niya. Mamaya na lang siya magbibihis. Hi daddy, matamlay niyang sinagot ang cellphone, nang makitang tinatawagan siya ng ama. What happened to you? Pinapanto ko dyan si Juanita, pero di mo raw binuksan ang pinto mo. Nag-aalalang tanong nito. Kakagising ko lang daddy. Okay na po ako. Nalamigan lang yata ako kanina, kaya sumama ang pakiramdam ko. Pagsisinungaling niya. Are you sure? Kasi pababalikin ko dyan si Juanita. Paniniguro pa ng daddy niya. No need na po daddy, I'm fine. How was your training today? Pag-iiba ni Norberto ng usapan. Hindi siya agad nakakibo. Remember darling, 1 month lang ang training period mo, and by that time yun din ang schedule ko paalis ng bansa. But daddy, I thought a certain Eva Suarez was my trainer, but ended with Leo. Paninita niya. So what's the problem with that? In fact it's a very big pleasure. Napakatalentado ni Leo, and aside from that he is your husband. Walang anumang sagot ni Norberto. But daddy, mag-protesta pa sana siya, ngunit nagsalita ulit ang ama. Anak, paminsan-minsan kailangan nating isantabi ang usaping puso. Ngayon kung handa ka nang sabihin sa akin ang problema, pwede na ba akong magtanong? Pakiramdam niya ay bigla siyang nawalan ng dila, sa tanong na iyon ng ama. Ngayon lang niya narinig iyon mula sa ama, alam niyang ramdam nitong may pinagdadaanan siya, ngunit hindi ito nang ahas na nagtanong. Ngayon lang. Not now daddy, mahina niyang sagot dito. Okay, when you're ready to tell your story, then that's the time I will consider thinking about Leo being your trainee.
Napahinga na lang siya ng malalim sa sagot ng ama. For now, you have to participate and follow what he is saying. Para naman sa ikakatuto mo yun, na pagdating ng araw ang negosyo naman natin ang magbabenefits, right? Hindi kumibo si Lindsay, kaya muling nagsalita si Norberto. Am I making myself clear, anak? Humugot ulit siya ng malalim na hininga, bago sumagot sa ama. Yes dad, mahina niyang sagot. Now, good girl, I have to go. Take care yourself always, if you have time free to visit our home will you? Kahit hindi nakikita ang ama, ay tumango pa din siya. Yes daddy, you too, take care of yourself, bye. Napatitig siya sa cellphone na hawak, nang tuluyang may baba iyon. Wala ba siyang kawala kay Leo Viles? Piping hinaing niya sa sarili. I'm sorry I'm late, mahina at halos hindi yun lumabas sa bibig niya. Sa leeg ng binata siya nakatingin, at hindi sa mukha nito. Nakahalukip-kap na naman ito, habang nakasandal sa lamesa nito, at matiim ang pagkakatingin sa kanya, na pakiramdam niya ay tumatagos na sa kanyang mga buto. Very late, madiing sagot nito. Hindi siya sumagot. It's almost 1 o'clock, ano pa kaya matututunan mo ngayon yan? Sarkastikong dagdag pa nito. Heto na naman tayo, sa isip-isip niya. Ano na naman kayang pagsusungit ang dadanasan niya sa araw na ito? Mula dito. Pero dahil nangako siya sa ama, ay titiisin na lang niya ito. Sanay naman siyang laging nagtitiis. I'm sorry again. Formal niyang sagot. Kung ikakasya nito ang paghingi niya ng tawad, at pagmumukhang may kasalanan. So be it. Para manahimik na ito. Hindi naman niya kasalanan na anong oras na siyang nagising, dahil masama talaga ang timplada ng katawan niya. Saan ba ako magwo-work? Pag-iiba niya ng usapan, at nagpalingalinga sa paligid. May nakita siyang bakanteng table, office at chair sa may labas, ng gilid ng opisina nito. Itinuturo niya iyon, at humakbang palabas ng opisina nito. Dito ba? Hindi sumagot si Leo, nakatingin lang sa kanya. Maya-maya ay umikot ito, at umupo sa swivel chair nito, hinhila nito ang isang upuan, at ipinagpag ang mga kamay doon. Come here, utos nito. Nag-aalangan man ay lumapit si Lindsay dito. Huminto siya sa mismong harapan ng mesa nito. Dito ka sa tabi ko magtratrabaho, walang anuman na sabi nito, na ikinalaki ng mga mata niya. Ilinapit pa ng binata ang isang laptop, sa may bakanteng upuan na magiging pwesto daw niya. Kung tutuusin ay kasya naman doon, dahil malaki ang mesa nito, at kahit magdagdag pa ng isa ay maluwag pa din iyon. Nakakawerdo lang isipin, na bakit doon pa mismo sa loob ng opisina nito siya magtratrabaho, at mismong katabi pa nito.